Hello, Kurachang Nurses. Meron bang bully sa workplace mo? Baka ito yung video na inaantay mo. Kasi, sa totoo lang, kailangan mong tanggapin na kahit saan ka pumunta, merong bully. Yan. Kasi itong mga bully na to, predator sila. Naghahanap lang sila lagi ng prey. Pero hindi necessarily sila aware na, ay, predator ako, kailangan ko nang ibubully para ano. Hindi sila aware doon. Minsan, nagki-crave sila for power by making some other people feel low or feel bad about themselves. Ganun yon. And huwag kayong malungkot kasi normal yan. Number one, kailangan mong tanggapin na meron at merong bully sa workplace mo. Good thing for me, walang bully sa workplace ko. Unang-una sa lahat, wala naman akong workplace na pinupuntahan everyday. Punta lang ako sa mga pasyente, which is a good thing. Pero kung merong bully sa workplace mo, dalawang bagay lang yung pwede mong gawin. Una, pwede kang magpasip-sip dun sa bully. Ibigay mo yung gusto niya. You have to indulge the bully. Ibig sabihin, kung gusto niya ng power, mag-submit ka, ganyan. Depende kung ano yung kaya ng sikmura mo. Pero, kung ikaw yung tipo ng tao na hindi pa aape, katulad ko, ako talaga pinapatulan ko lahat ng bully ko. At ang effective sa akin is that if I show a little bit of strength, or if I show a little bit of fierceness, isang beses lang, one time, big time lang, pakitaan mo lang ng pangil, isang beses lang, titigil yan, okay? Pero may mga tao din naman na hindi talaga tumitigil, tuloy-tuloy yung pambubuli. So doon na papasok yung gusto mong i-involve yung HR ninyo, yung immediate superior mo, para matigil na yung pambubuli sa'yo. So, ang bottom line nito is, you have to do something when somebody is bullying you. Kasi, peace of mind mo yung iniingatan mo. Isipin mo, may pamilya kang binubuhay, may pamilya kang sinusuportahan, at wala kang peace of mind dahil lang dito sa nag-iisang taong to na gusto kang ibully. And, dahil nararamdaman niya na unang-una bago ka, pangalawa, nangangapa ka, pangatlo, meron kang takot sa puso mo kasi nga bago ka, feeling mo hindi ka pa in dun sa culture nila, hindi ka pa nakakapag-adjust ng maayos. So, ikaw yung very vulnerable na maging target ng mga bullies. So, pagpakita ka ng pangil, magpakita ka ng konting authority sa sarili mo, not necessarily na mag-epal-epal ka, pero ibig ko sabihin, ipakita mo sa kanila na hindi ka pwedeng bulihin, na hindi ka pwedeng apak-apakan, kasi pag nakita nila yan, titigil yan. Karamihan na, effective to sa akin. Pero yung mga hindi titigil, ipaabot mo na sa HR. Yun. So, ikaw ang magdedetermine ng iyong kapalaran dyan sa workplace mo. Minsan, ang pinakamahirap is yung pag yung bully ay gustong-gusto ng lahat. Yan. She's nice to everybody or he's nice to everybody, tapos ikaw lang talaga yung tina-target niya. At very subtle yung pambubuli niya sa'yo. Yun yung pinakamahirap. Pero, ganun pa rin, kung ganun yung ginagawa niya sa'yo at very subtle mo din siya lalabanan. Pakitaan mo lang din siya ng pangil and effective yun. Magkakaroon ng pagbabago. Ngayon, kung if you just want to succumb and titiisin mo yung buong kontrata mo, for example, bago ka dito sa US, titiisin mo yung buong kontrata mo para hindi siya, para peaceful na lang. Hindi yun peaceful. Peaceful lang para sa lahat, pero yung mind mo, yung heart mo, hindi peaceful. So, you have to fight. And ipakita mo sa mga anak mo, especially kung may anak kang naglo-look up sa'yo, kasi eventually, mag-aaral yung mga yan, pupunta sa college yung mga yan, magtatrabaho yung mga yan, they have to learn how to handle bullies sa buhay nila. Pag hindi ka nagbigay ng example, kawawa sila. Kasi wala silang sinusundan. Lagi lang silang takot. So, ikaw mismo ang magsiset ng example niya. So, yun lang. Sana makatulong to, ha. Laban lang po, mga Kurachang Nurses. Kapit lang. Bye! Thank you!